Tay, pwede mong pahinga muna tayo? Kakatapos lang natin magtrabaho sa minani na Tito Mario tapos tayo pa naglilinis ng mga sasakyan nila. Mamaya na tayo magpahinga. Isang sasakyan na lang naman at tapos na tayo. Tay, pagod na talaga ako eh. Inabot na tayo ng alas 11 ng gabi dito. Di pa nga tayo nakakapaghapunan eh. Sa gitna ng pag-uusap ng mag-amang Alan at Berto ay dumating ang panganay na kapatid ni Berto na si Mario. Puno ng gintong alahas ang katawan nito. Meron itong makapal na bigote na akala mo ay isa tong pinuno ng sindikato sa mga lumang pelikula. O bakit nagkikwentuhan pa kayo dyan? Paano kayo makakatapos agad? Oo nga pala, biglang naging barado yung lababo sa kusina. Pagkatapos nyo dyan, ayusin nyo. Masyado ng gabi para tumawag pa ng tubero. Tito, hindi po ba masyadong gabi na para magtrabaho pa kami ni tatay? Alan, sige kuya, ako nang bahala doon. Kayang-kaya ko na yan. Napailing na lang si Alan. Kadugo nila si Mario pero kung ituring sila ng tatay niya ay para silang katulong nito. Maging ang asawa ni Mario na si Luisa at ang nag-iisa nitong anak na si Warren ay ganun din ang trato sa kanila. Bata pa lang si Alan nung namatay sa sakit ang nanay niya. Ang kapatid niya na mas matanda sa kanya ay namatay sa isang aksidente. Nabangga ito ng truck habang tumatawid. Kaya't simula noon ay sila na lang ng ama niyang si Berto ang magkasama sa buhay. Tahimik ang buhay nila dati. Mahirap pero kahit papaano ay kontento na sila. Hanggang sa dumating sa buhay nila si Mario. Nag-offer ito ng trabaho sa tatay niya bilang minero sa minahan ng ginto na pagmamay-ari ni Mario at ng asawa nito. Agad yung tinanggap ni Berto dahil wala itong regular na trabaho. Libre ang tirahan ni Alan sa bahay ni Mario, ngunit ang kwarto nila ay isang bodega na mainit. Puno ng mga lumang gamit. Nang tumagal sila ron ay naging utusan na sila ng pamilya ni Mario. May mga kasambahay naman ang mga ito, pero maging sila ay naging utusan na rin. Nang matapos ng high school si Alan, ay naging minero na rin siya. Ang tatay niya ang nagturo sa kanya ng trabahong yon. Hay! Salamat sa Diyos! Tapos na rin tayo maglinis ng mga sasakyan, tay. Kumain muna tayo tapos saka na natin ayusin yung lababo. Ikaw na muna ang kumain, Alan. Ako na mag-aayos sa lababo. Alam kong nagugutom ka na kanina pa. Sure ka ba, tay? Oo, sigurado ko, anak. Sige na. Nagtungo ang dalawa sa kusina. Kinuha ni Berto ang mga gamit sa pag-aayos ng lababo habang si Alan ay nagbukas ng mga kaldero sa dirty kitchen. Nadismaya siya nang makita na kakaunti na lang ang ulam. Isang ulo ng pritong bangus at kaunting ginisang gulay. Walan, Jo. Talagang nagtira pa sila. Bakit hindi ka pa kumilos dyan? Sige na, kumain ka na. Tiran mo ko ng ulam, ha? Tay, sa tingin niyo po ba kakasya sa atin to? Hindi nga aabot sa esophagus ko to eh. Ano kaya kung magbukas tayo ng corned beef sa pantry? Marami naman yun, di ba? Hindi na nila alam kung mababawasan yun ng isa. Nako, wag mo nang subukan. Nakita mo yung nangyari sa kasambahay na si Telma. Nagbukas ng sardinas kasi naubusan siya ng ulam. Aba, pinabayaran sa kanya ni Mario ng triple. Mamahalin pala yung sardinas na yun. Ikaw na lang ang kumain niyang ulam. Toyo at mantika na lang ang uulamin ko. Di, tay. Mamaya na lang po ako kakain. Sabay na tayo. Tutulungan na lang po kita sa pag-aayos ng lababo. Tapos pagkasyain natin tong natirang ulam sa ating dalawa. Hindi masaya si Alan sa buhay nila ng kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi maganda ang turing ni Mario sa kanila. Wala siyang natatandaan na naging masama ang tatay niya sa mga yon. Kung si Alan ang masusunod, gusto niya nang umalis sa bahay na yon. Mas ayos pa ang buhay nila sa dati nilang bahay. Wala silang pinagsisilbihan ng mga tao na kahit kamag-anak nila ay utusan naman ang tingin sa kanila. Kahit isang beses ay hindi naramdaman ni Alan na may totoong pagmamalasakit sina Mario sa kanila ng tatay niya. Minsan ay sinabi ni Alan kay Berto na baka pwedeng umalis na sila roon. Ang sabi naman ng tatay niya ay hindi pwede.
Malaki raw ang utang na loob nila kay Mario. Ito raw ang gumastos sa libing ng nanay at kapatid niya. Pero alam ni Alan na hindi yun tulong kundi utang. Isang utang na matagal na nilang nabayaran dahil ilang taon na din na hindi sumahod ang tatay niya habang nagtatrabaho ito sa minahan. Ngunit kahit bayad na ang utang na yon, ay ayaw pa ring umalis ng tatay niya dahil iniisip nito ang utang na loob na yon. Kinabukasan, maagang nagising sila Alan at Berto. Habang nag-aalmusal sila sa dirty kitchen, ay lumapit si Mario. Bihis na bihis ito. Umaalingasaw ang pabongin nitong masakit sa ilong. Aba, mukhang may lakad ka, kuya. Meron talaga. May tinitingnan akong lupa. May isang kuweba ron na ang sabi ay maraming ginto. Kapag nakuha ko ang lupang yon, doon muna kayo magtatrabaho. Dahil wala tayong masyadong nakukuhang ginto doon sa pinagmiminahan nyo. Dagdag trabaho na naman. Pambihira talaga yan. Ano sinabi mo, Alan? Akala mo ba hindi ko narinig ang binubulong-bulong mo? Alam mo, kung puro ka reklamo, malaya ka namang makaalis. Marami pa akong makikitang kapalit mo. Kuya, pagpasensyahan mo na si Alan. Kilala mo naman yan, mapagbiro. Turuan mo kasi na magandang asal yung anak mo. Napakalayo niyan sa anak ko na si Warren. May pagmamalaki ko kahit kanino ang batang yon. Hindi alam ni Alan kung ano ang may pagmamalaki kay Warren. Bukod sa hindi nito tinapos ang pag-aaral dahil mabarkada, ay madalas pa niya itong nahuhuli na naninigarilyo at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pagdating sa aspeto ng edukasyon, mas lamang si Alan dahil kahit mahirap sila, ay natapos niya ang high school. Samantalang si Warren, mayaman na nga ang mga magulang, ay hindi pa nakapagtapos. Kagaya ng normal na araw ni Alan, matapos kumain ay dumiretso na sila ni Berto sa minahan. May service na jeep silang sinasakyan kasama ang iba pang mga minero. Si Alan ang pinakabatang minero na nagtatrabaho roon. 24 na taong gulang lamang siya. Mataas ang pangarap ni Alan para sa kanila ng tatay niya. Gusto niya na makaangat sila sa buhay. Nais niya na makapag-aral ng kolehiyo upang maging isa siyang seaman. Bata pa lamang siya, ay yun na ang pangarap niya. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang trabaho nila sa minahan. Mas masaya si Alan kapag naroon siya at nagtatrabaho kaysa nasa bahay lang siya ni na Mario, ngunit palagi naman siyang inuutusan na parang isang alipin. Nang matapos ang trabaho ni na Alan, ay umuwi na sila ni Berto sa bahay ni Mario. May poso sa likod ng bahay at doon sila naliligo kapag galing sila sa minahan. Habang naglilinis sila ng katawan, ay lumapit si Mario. Malaki ang ngiti nito na para bang jumakpat ito sa loto. Sa susunod na linggo, ay hindi na kayo magtatrabaho sa minahan. Bakit, kuya? Inalis mo na ba kami sa mga minero mo? Dahil ba to sa sinabi ni Alan kanina? Kuya, pasensya ka na. Alam mo naman na ito lang ang pinagkakakitaan namin mag-ama eh. Hindi kami mabubuhay kung tatanggalan mo kami ng trabaho. Ang OA mo naman, Berto. Ibig kong sabihin, hindi na kayo magtatrabaho sa minahan na yon. Doon na kayo sa nabili kong lupa. Dahil kayong mag-ama ang medyo matagal na sa akin. Kaya kayo ang una kong papupuntahin doon. Tingnan niyo kung totoong maraming ginto sa kuweba na nasa lupang yon. Kaming dalawa lang po talaga ni tatay, tito. Pwede po bang magdagdag kayo ng kasama namin? Masyadong magastos ko magdadagdag pa ako. Babayaran ko pa ang mga araw nun. Anak, huwag ka nang sumagot sa tito mo. Sumunod na lang tayo. Sige kuya, sabihan mo lang kami kung anong araw sa susunod na linggo. Sana'y marami talagang ginturon. Abay, dapat lang. Para mabawi ko ang perang pinambili ko sa lupang yon. Lihim na napailing si Alan. Hindi niya maintindihan kung bakit labis ang pagtitipid ni Mario sa pagbabayad sa mga tauhan. Ubod na ito ng yaman. Bukod sa minahan, ay may iba pa tong mga negosyo. Meron itong restaurant, farm ng mangga at kung ano-ano pa. Tila totoo nga ang susi sa pagyaman ay kapag kuripot ka.
nang sa gayon ay mas marami kang maitatabing pera para sa sarili mo. Sa pagkakaalam ni Alan, ayon na rin sa tatay niya, ay hindi likas na mayaman si Mario. Lumaki sila sa isang mahirap na pamilya. Sumama sa isang sindikato si Mario na nagbebenta ng mga ilegal na droga. Masyadong matibay ang proteksyon ng grupo nito sa may mga kapangyarihan, kaya hindi hinuhuli ang mga ito. Hanggang sa yumaman nga si Mario nang dahil sa ilegal na paraan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Isang gabi, tinawag si Alan at Berto ni Mario sa may labas ng bahay. Naninigarilyo si Mario habang nakatingin sa malayo. Pinatawag mo raw kami, kuya. Ipapaalam ko kasi sa inyong mag-ama na bukas na kayo magsisimulang magtrabaho doon sa kuweba. Nandoon na mga gamit na kinakailangan nyo. Pero, hindi pagmimina ang gagawin nyo noon. Ano na, Tito? Bakit parang pabago-bago naman po kayo? Alam mo, Alan, gusto kitang sapakin. Pero magpasalamat ka kasi maganda ang mood ko ngayong gabi. Wala lang, nagbago lang ang plano ko. Maghuhukay na kayo sa loob ng kuweba. Pero para saan ang paghuhukay? May nakapagsabi kasi sa akin na sa loob ng kuweba ay merong nakabaon na ginto. Pinatingin ko sa eksperto ang loob ng kuweba at nakumpirma niya na maraming ang gintong nakabaon doon sa may dulong banda ng kuweba. Di kung ganun pala may makakatulong na kami ni tatay. Wala. Pero may mga tao ko na nagbabantay sa inyo. Mahirap na. Baka kapag nahukay nyo na ang mga ginto ay kumupit pa kayo. Magpahinga na kayong dalawa. Maaga kayong pupunta doon bukas. Magalang silang nagpaalam kay Mario. Pumunta na sina Alan sa kwarto nila. Humiga siya sa lumang kutsyon na nakalatag sa sahig. Tumitig si Alan sa kisame. Unang beses na maghuhukay siya ng ginto. Alam niya na iba yun sa trabaho niya sa minahan. Mas magiging madali sana yun kung nagdagdag pa si Mario ng kahit 2 tao na makakatulong nila ng tatay niya. Ngunit wala siyang magagawa kapag si Mario na ang nagdesisyon at nagutos. Pakiramdam niya tuloy ay laruang robot sila ng kanyang ama. Isang pihit lang nito sa kanila ay susunod na sila sa lahat ng gusto nito. Maya-maya pa ay tumabi na si Berto kay Alan. Tay, paano kung maraming ang ginto doon sa loob ng kuweba? Di, madadagdagan na naman ang kayamanan ni Tito Mario. Ganun na nga. Pero dapat ay maging masaya tayo para sa kanya, anak. Nakaka-proud si kuya kasi mula sa hirap ay nagawa niyang iahon ng sarili niya. Pero para sa akin, Tay, hindi nakaka-proud ang paraan ng pagyaman ni Tito. Sa illegal na paraan siya yumaman, tapos nung mayaman na siya, ang pangit ng turing niya sa mga nagsisilbi sa kanya. Lalo na sa atin. Umamin ka, Tay. Nung bata pa kayo ni Tito Mario, nagkaroon ba kayo ng malaking away? Gusto ko kasing maintindihan kung bakit ganito ang trato niya sa atin . Isang malalim na paghinga muna ang narinig ni Alan mula kay Berto bago ito sumagot. Sa pagkakaalam ko, anak, meron. Ako kasi ang bunso sa aming magkakapatid. Lahat ng pabor na sa akin. Paborito ko ni nanay at tatay. Si Kuya Mario naman, pasaway kasi siya dati. Parang si Warren ngayon, ganun ang ugali niya. Siguro, naiinggit siya sa atensyon na ibinigay sa akin ng mga magulang namin. Ganun lang? Parang wala ka namang kasalanan dun, Tay. Sa kantagal na panahon na nun. Ano yun? Hanggang ngayon dala pa rin niya ang galit sa puso niya? Alan, hindi natin pwedeng diktahan ang damdamin ng isang tao. Kung para sa'yo, mababaw ang isang bagay, sa iba ay hindi. Tama na ang ganyang usapan. Matulog na tayo at bukas, mapapasabak tayo sa mabigat na trabaho. 5:00 ng umaga nang gisingin si Alan ng tatay niya. Agad silang naghanda para sa gagawin nilang trabaho sa araw na yon. Isang owner-type jeep ang sinakyan nila. Makalipas ang ilang sandali, ay lumiko ang sasakyan sa hindi sementadong daan. Lupa na ang dinadaanan nila. Inabot ng 1 oras ang biyahe nila. Nasa isang liblib na lugar ang lupang nabili ni Mario. Sinabi ng isa sa 2 lalaki na naroon,
na ang huhukay ni Alan ay nasa dulo ng kuweba. Hindi naman daw sila maliligaw kasi diretso ang daan. Kapag dead end na raw, yun na raw ang lugar kung nasaan sila maghuhukay. Nandoon din daw ang lahat ng gamit na kailangan nila. Pagpasok ni Alan sa kuweba, ay naramdaman niya ang malamig na hangin sa loob. Inakala niya na mainit doon, pero nagkakamali siya. Hawak naman ng tatay ni Alan ang isang rechargeable lamp. Makalipas ang 15 minutong paglalakad, ay narating na ni Alan ang dulo ng kuweba. Merong mga ilaw na nakakabit sa paligid kaya maliwanag. Pinatay na ni Berto ang rechargeable lamp. Inumpisahan na agad nila ang paghuhukay gamit ang asarol at pala. Walang tigil sa pagbungkal ng lupa ang mag-ama. Ang pag-inom ng tubig ang tangi nilang pahinga. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali ay kumain muna sila ng baon nilang pagkain. Tay, hindi ba nasabi sa ni Tito Mario kung gaano kalalim ang huhukayin natin? Hindi eh. Siguro hanggang sa mahukay na yung mga ginto. Hala, paano po kung 100 feet na ang nahuhukay natin pero wala pa rin? Imposible naman yung sinasabi mo, anak. Naisip ko lang, Tay. Paano kung walang ginto rito? Paano kung nagkamali lang yung sinasabi ni Tito na eksperto na tumingin dito? Huwag kang nagsasabi ng negatibong bagay, anak. Makatutulong to sa tito mo kapag nahukay natin yung ginto. Malay mo, bigyan niya tayo, di ba? Asa ka pa nabibigyan tayo nun? Dilata nga pinagdadamot niya, ginto pa kaya? Saka Tay, kilala ko si Tito Mario, ginto ang Diyos nun. Siguro nga, kahit sa pagtulog imbis na si Tita Luisa ang katabi niya, mga ginto ang kasiping niya. Ay nako anak, puro ka talaga kalokohan. Bilisan mo na ang pagkain para makapaghukay na ulit tayo. Ikatlong araw na ng paghuhukay ni Alan at Berto, ngunit kahit 1 gramo ng ginto ay wala pa rin silang nakikita. Malalim na ang hukay na nagawa nila. Ayon kay Mario, huwag silang titigil hanggang hindi nila nahuhukay ang mga gintong nakabaon doon. Sa pagkakataon na yon ay meron ng isang tauhan si Mario na nagbabantay sa paghuhukay. Alam ni Alan na walang tiwala si Mario sa kanila ng tatay niya. Ang akala yata nito ay magnanakaw sila ng ginto sa oras na mahukay na nila yon. Kahit mahirap si Alan ay hindi siya tinuruan ni Berto ng pagnanakaw. Ang itinuro nito sa kanya ay kung may nais siyang bagay na makuha, dapat ay makuha niya yon sa marangal na paraan at sa paraan na magagawa niyang ikwento at ipagmalaki sa lahat. Habang naghuhukay sina Alan at Berto ay natigilan si Alan nang may marinig siyang boses ng lalaki. "Wag!" Yun ang sabi ng boses. Narinig mo ba yun, Tay? Ang alin? Yung boses ng lalaki. Ang sabi, wag. Wala naman ako narinig ah. Naku anak, guni-guni mo lang yun. Hindi, Tay. Narinig ko talaga. Parang nanggaling pa nga dito mismo sa hukay eh. Hay nako, magtrabaho na lang tayo. Gutom lang yan anak. Hayaan mo, 1 oras na lang at matatapos na tayo rito. Nang sumunod na araw ay muling naghukay sina Alan at Berto. Ngunit nasira ang water pump na ginagamit na siyang nag-aalis ng tubig sa hukay, kaya natigil muna ang pagtatrabaho nila. Nagpatawag si Mario na mag-aayos sa water pump. Hindi sila pinaalis ni Mario dahil baka maayos na din daw kagad yun. Lumabas muna ng kuweba ang mag-ama. Inaya ni Alan si Berto na maglakad-lakad. Habang naglalakad ang dalawa, ay natuwa si Alan sa maraming puno at iba't ibang halaman na kanyang nakikita. Ganon kasi ang paligid ng dati nilang bahay. Hanggang sa may narinig silang lagaslas ng tubig sa kung saan. "Tay, mukhang may talon dito ah. Tara, hanapin natin. Gusto kong maligo kasi ang init-init eh." Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Hindi nagkamali si Alan dahil isang mababang talon ang kanilang natagpuan. Maraming malalaking bato sa gitna at napakalinaw ng tubig. Nagubad si Alan ng damit at pantalon, gayon din si Berto. Lumublob sila sa malamig na tubig na nagbibigay ng ginhawa sa kanila. Para silang mga batang nagtampisaw. Hindi akalain ni Alan na may nakatagong magandang talon sa lugar na yon.
Sabay na sumisid sa malalim na bahagi sina Alan at Berto. Nang umahon ang ulo nila sa tubig, ay pareho silang nagulat nang may nakita silang isang babae at isang lalaki. Nakatayo ang mga yon malapit sa mga damit na hinubad nila. Parehas nakasuot ng itim na damit ang dalawa. Nakatingin ang mga ito sa kanila at seryoso ang muka. Sa tansya ni Alan ay parehas na nasa 40 na ang edad ng mga yon. Magandang umaga po. Kayo po ba ang may-ari ng talon na ito? Pasensya na po kung naligo kami ng anak ko ha. Sobrang init lang po kasi talaga. Anong pangalan ninyo? Ako po si Berto. Ito pong anak ko. Alan po ang pangalan. Ako si Elsa. At itong kasama ko ay si Victor, ang aking asawa. Hindi kami ang nagmamay-ari ng talon na ito. Malaya kayong maligo dyan kahit na anong oras. Ganun po ba? Sige ho. Maraming salamat. Nandito kami para makiusap sa inyo. Alam namin na kayo naghuhukay sa loob ng kuweba. Itigil niyo na ang paghuhukay doon. Sa pagkakataong yon, ay nakisali na si Alan sa usapan. Mawalang galang na po. Pero tauhan po ba kayo ni Tito Mario? Inutos po ba niya sa inyo na itigil na ang paghuhukay doon? Hindi namin kilala tinutukoy mong Mario. Ang alam namin, kayo naghuhukay sa kuweba. Hindi naman pala kayo tauhan ni Tito Mario eh. Hindi kayo nagpapasahod sa amin kaya hindi namin kayo susundin. Alan, ano ba? Pasensya na po kayo sa anak ko. Matabil talaga ang tila ng batang to eh. Matanong ko lang ho pero bakit niyo po gustong itigil namin ang paghuhukay? Basta, sundin niyo na lang kami. Pero, hindi na natapos ni Berto ang sasabihin dahil tumalikod na sina Elsa at Victor. Naglakad na ang dalawa palayo hanggang sa hindi na nila nakita ang mga yon. Kita mo yun, Tay? Ang babastos, di ba? Hindi pa nga tapos na kausapin, nag-walk out na kaagad. hayaan mo na. Pero bakit gusto nilang tumigil tayo sa paghukay? Hindi kaya alam nila na may ginturon tapos gusto nila sila ang makakuha? Hindi natin alam. Tara na, bumalik na tayo sa kuweba at baka okay na yung water pump. Hindi maipaliwanag ni Alan pero habang kausap nila sina Elsa at Victor ay may kakaibang kilabot siyang nararamdaman. May takot sa dibdib niya pero hindi niya alam kung para saan. Nagbihis na sila at agad na bumalik sa kuweba. Hindi pa rin naaayos ang water pump at ang narinig ni Alan ay kailangan ng bumili ng bago. Natuwa si Alan nang sabihin ni Mario na pwede na silang umuwi at bukas na ulit sila maghuhukay. Ibig sabihin ay maaga silang makakapagpahinga ng kanyang tatay. Hindi na rin nila sinabi kay Mario ang tungkol kina Elsa at Victor. Para sa kanila ay hindi na nila yung dapat pagtuunan pa ng pansin. Ngunit pagdating nila sa bahay, imbis na makapagpahinga ay hinarap nila ang magkakasunod na utos ni Luisa. May binago kasi ito sa garden nito at inutusan nito sina Alan at Berto na tumulong, total ay wala naman daw silang ginagawa. Kinagabihan, habang natutulog si Alan ay dinalaw siya ng isang masamang panaginip. Mag-isa raw siyang naghuhukay sa loob ng kuweba gamit ang pala. Maya-maya ay may tinamaan ang pala niya na matigas na bagay. Nagpatuloy siya sa paghukay, ngunit biglang may mga naaagnas na mga kamay ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Napakaraming kamay at hindi niya na yun mabilang. Hinawakan ng mga kamay ang paa ni Alan. Sigaw siya ng sigaw. Humingi siya ng tulong ngunit walang nakakarinig sa kanya. Hanggang sa lumambot ang lupang kinatatayuan ni Alan. Naging madali para sa mga kamay ang hilahin siya sa ilalim ng lupa. Nang magising si Alan, ay tagaktak ang pawis niya sa muka. Hindi rin siya makahinga ng maayos na para bang totoo siyang ibinaon sa ilalim ng lupa. Kinabahan si Alan dahil sa panaginip niyang yun. Pakiramdam niya kasi ay totoo ang lahat. Ano kayang ibig sabihin nun? Hindi kaya isang pangitain yun? Nang sumunod na araw ay nagpatuloy na ang paghukay ni Alan at Berto.
Bumili na si Mario ng bagong water pump at tila sa kanila pa nito sinisi ang pagkasira ng naunang water pump dahil sila ang gumamit. Ang masama pa, kailangan daw nilang bayaran ang nasirang water pump kaya babawasan nito ng paunti-unti ang sahod nila sa araw-araw. Inasahan ni Alan na aalma ang tatay niya, ngunit tahimik lang ito. Isa yon sa ayaw niya sa kanyang ama. Masyado itong mabait. Kahit inaapi na, ay hindi pa rin kumikibo. Pagdating ni Alan sa kuweba, ay agad nilang sinimulan ang paghukay. Nang ibaon na ni Alan ang pala niya sa lupa na may kaunting tubig, ay may naramdaman siyang matigas na bagay sa ilalim. Napatingin siya sa kanyang amang si Berto. Tay, Bakit? may matigas na bagay akong tinamaan sa ilalim. Sigurado ka? Baka bato lang yan. Hindi, parang iba. Sigurado ako na hindi bato to. Tay, baka ito na yung hinuhukay nating mga ginto. Kahit alam ni Alan sa sarili na hindi sila mabibigyan ng ginto na mahuhukay doon, ay may kasabikan pa rin siyang nararamdaman. Mas binilisan na nilang dalawa ang paghuhukay. Nilakasan nila ang water pump upang hindi mabilis na magkaroon ng tubig sa hukay. Hanggang sa tumambad sa kanila ang isang pahabang kahon na gawa sa isang matibay na uri ng kahoy. Sa sobrang tibay nun, kahit na malakas na tinamaan ang kahoy ng pala, ay hindi man lang yun nagkaroon ng sira. Umahon si Berto sa hukay upang tawagin si Mario. Naiwan si Alan sa loob ng hukay. Hindi nawawala ang malaking ngiti niya sapagkat alam niyang tapos na ang trabaho nila ng tatay niya sa kuwebang yon. Hanggang sa naalala niya yung panaginip niya noong nakaraang gabi. Napatingin siya sa lupang tinatapakan niya. Naisip niya na baka magkatotoo ang panaginip niya at may mga kamay na humila sa kanya. Sa takot niya ay umahon na rin siya. Hinintay niya ang tatay niya at si Mario sa gilid ng hukay. Maya-maya ay dumating na ang mga yon. Kasama ang dalawang lalaki na nagbabantay sa kanya, maging ang lalaking eksperto sa paghahanap ng mga ginto ay naroon din. Dahil patuloy sa pag-andar ang water pump, ay nakikita pa rin ang pahabang kahon. May mga kakaibang nakaukit pa roon. Mga simbolo na hindi alam ni Alan kung ano ang tawag dahil noon lamang siya nakakita ng ganong mga simbolo. Sinabi ng eksperto na ang kahon na yun ay naglalaman ng mga ginto. Isang malakas na tawa ng tagumpay ang pinakawalan ni Mario. Sa wakas! Hindi na sayang ang pera at pagod ko, pare. Ang galing mo talaga. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinatingin ko sa kuweba na ito. Masayang pagpapasalamat ni Mario sa eksperto sa paghahanap ng mga ginto. Siya bang nagukay? Napagod daw siya. Lihim na nainis si Alan kay Mario. Hindi man lang nito naisip na magpasalamat sa kanila ng tatay niya. Gayong sila ang ilang araw na nagpakapagod sa paghukay upang makuha nito ang mga ginto. Sige, hukayin niyo pa yan para malagyan ng kadena. Kailangan makuha na ang mga ginto ko. Walang imik na sumunod sina Alan at Berto sa utos ni Mario. Kung makapagsalita ito ay para itong isang Diyos na dapat sundin. Muling bumaba ang mag-ama sa hukay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghuhukay, ay nalaman nila na malapad ang kahon, kaya mas lalong natuwa si Mario. Ibig sabihin daw ay marami talaga ang gintong laman nun. Nang magkaroon na ng espasyo sa gilid ng kahon, ay ibinaba na ang kadena. Nahirapan sina Alan na ilusot sa ilalim ng kahon ang kadena, ngunit nagawa pa rin nilang mag-ama. Matapos malagyan ng kadena ang malaking kahon at nasekyur nang hindi yun mahuhulog kapag inangat, ay pinagtulungan na nilang iahon ang kahon mula sa hukay. Hindi yun ganun kabigat. Ang sabi ng eksperto ay sadyang ganoon ng ginto. Hindi raw talaga mabigat. Buksan nyo na yan. Bilisan nyo. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga ginto ko. Sa utos na yun ni Mario ay binuksan na nila ang kahon. Hindi yun selyado pero may malaking padlock. Gamit ang asarol ay madaling nasira ni Berto ang kinakalawang na padlock ng kahon. Marahan at maingat na inangat ni Alan at Berto ang takip ng kahon.
biglang umalingasaw ang nakakasukang amoy nang mabuksan nila yon. Akala mo ay amoy ng nabubulok na patay na daga. Naduwal si Alan. Ngunit ang inaasahan nila na gintong laman ng kahon ay hindi nila nakita. Bagkus ay 2 bangkay ng tao ang naroon. Bahagyang napreserba pa ang mga bangkay dahil may nangingitim na balat pang nakadikit sa mga buto. Yung isang bangkay ay halatang sa babae dahil may mahabang buhok iyon. Galit na galit si Mario nang makita nito ang laman ng kahon. Pambihira! Akala ko ba'y ginto ang mahuhukay dyan? Anong mga yan? Nagtanong ka pa. Bangkay, natural. Siniko ni Berto si Alan sa braso upang sawayin siya. Mabuti na lang at hindi narinig ni Mario ang pagbulong ni Alan dahil baka sa kanya pa nito maibaling ang galit nito. Pinagmasdan ni Alan ng mabuti ang mga bangkay kahit nasusukan na siya. May kakaiba siyang napansin sa mga yon. Matutulis ang ngipin ng mga bangkay. Yung babae ay merong tila pakpak sa likuran. Kitang-kita yun sa hugis na natirang buto sa parting yon ng katawan ng babae. Ayon sa eksperto, ay sigurado ito na meron itong nadedetect na ginto sa lugar na yon. Yumukod si Berto habang nakatakip ang isang kamay sa ilong. Itinuro nito ang nakasuot na bracelet sa kamay ng babaeng bangkay. Teka, ito siguro na-detect mo. Sa tingin ko'y ginto ang pulseras na yan. Anong gagawin ko sa isang perasong pulseras? Marami ako niyan sa bahay. Ang gusto ko, isang kahon ng mga ginto, isang kahon ng kayamanan. Pero pansinin niyo po yung mga bangkay. Parang hindi po sila tao. Ang tutulis ng mga ngipin nila. Yung isa, parang may pakpak pa. Oo nga, para silang mga aswang. Natigilan ng lahat upang pagmasdan ng maigi ang mga bangkay. Lahat ay sumang-ayon sa sinabi nila Alan at Berto. Tinanong ng isang tauhan ni Mario si Mario kung ibabalik na ba ang kahon sa hukay. Huwag niyong ibabalik. Meron ako naisip na paraan upang pagkakitaan ng mga yan. Iwan niyo ang kahon at kunin ang mga bangkay. Siguruhin niyo na hindi yan masisira dahil malalagot kayo sa akin. May pagtatakang nagkatinginan sina Alan at Berto. Walang maisip si Alan sa kung ano ang plano ni Mario sa mga bangkay na yon. Ganun pa man, dahil sa utos ni Mario na kunin nila ang mga bangkay, ay wala silang nagawa, kundi gawin na lang yon. Kumuha ng malalaking plastic container ang mga tauhan ni Mario. Doon nila inilagay ang mga piraso ng buto ng 2 bangkay. Sa tingin ni Alan ay matagal nang nakalibing ang mga yun doon. May mga bagay nga lang siyang ipinagtataka. Isa na roon ay ang tibay ng mga buto. Hindi madaling masira o maputol ang mga yon. Ang isa pa ay kung bakit ganoon kalalim ang pinaglibingan sa mga bangkay. Inuwi nila ang mga bangkay sa bahay ni Mario. Inilagay yon sa basement. Agad na naligo ng mabuti si Alan. Hindi niya lubos maisip na magagawa niyang humawak ng buto ng tao. Hindi na alis sa utak niya ang imahe ng mga yon. Nakakatakot at nakakakilabot. Matapos maligo ay saka lang sila kumain ni Berto. Maya-maya pa ay magkatabi na silang nahiga sa kanilang higaan. Kalansay kaya talaga ng aswang ang mga yon, Tay? Sa tingin ko, oo. Nakita mo naman siguro ang itsura nila. Kung ganun, totoo pala talaga ang mga aswang. Pero ang lalim ng pinaglibingan sa kanila. Teka, ano naman kayang gagawin ni Tito sa mga bangkay na yun? May pagbibenta pa ba niya ang mga yun? Hindi ko alam, anak. Hayaan mo na lang ang tito mo at mukhang alam naman niya ang ginagawa niya. Pero nakita niyo po ba yung reaksyon ni Tito Mario kanina nung makita niyang walang laman na ginto yung kahon? Ang epic nun, Tay. Kulang na lang malaglag ang panga niya eh. Buti nga sa kanya, akala niya siguro naka-jackpot na siya. Pero hindi, bokya. Alan, hindi tama na pinagtatawanan mo ang kabiguan ng isang tao. Kawawa na nga si kuya kasi malaki ang nagastos niya sa pagkakahukay tapos mahal din yata ang ibinili niya sa lupa kung saan yung kuweba na yon.
Sus, barya lang yun sa kanya, tay. Kung may dapat kang kaawaan, tayo dapat yun. Baka nakakalimutan niyo po na tayo magbabayad ng water pump na nasira pero hindi naman tayo may kasalanan. Aba, halos wala na po tayong sasahurin ah. Hayaan mo na. Parang tulong na rin natin yun sa kanya kasi meron tayong bahay na natutuluyan. Utang na loob natin yun sa Tito Mario mo. Hindi na umimik pa si Alan dahil alam niya na kahit anong sabihin niya tungkol kay Mario ay kokontrahin lamang ng tatay niya. Masyadong mabait si Berto kaya kahit ang pagkwentuhan ng isang tao ay hindi nito kayang gawin. Ngunit kung si Alan ang tatanungin, wala silang utang na loob kay Mario. Kung binibigyan man sila nito ng pera ay dahil yun sa nagtatrabaho sila rito. Yung utang naman nila sa pagpapalibing sa nanay at kapatid niya ay matagal nang nabayaran. Kaya walang ibang hiling si Alan kundi ang malinawan ang isip ng tatay niya at magdesisyon itong umalis na sa poder ni Mario. Makalipas ang isang linggo ay nagkaroon ng construction ng isang malaking bahay sa biniling lupa ni Mario. Pinagtrabaho sina Alan at Berto roon. Walang sinabi si Mario kung para saan ang bahay na yon at hindi na rin nagtangkang magtanong sina Alan. Minamadali ng gusto ni Mario na matapos ang bahay na yon. Gumawa rin ng sementadong daan papasok sa bahay. Ilang buwan ang lumipas ay natapos na ang napakalaking bahay. Wala yung kwarto. May mga comfort room lamang at isang napakalaking espasyo na kung titingnan ay parang function hall sa isang mamahaling hotel. Nilagyan yun ng mga mamahaling dekorasyon kagaya ng mga antik na malalaking banga. Sa pinakagitna ay may dalawang malaking lamesa. Nilatagan yun ng pulang tela. Ipinatong sa mga lamesa ang mga bangkay ng aswang na nakalagay sa matibay na glass box. Habang pinagmamasdan ni Mario ang dalawang bangkay ng aswang, ay hindi napigilan ni Alan at Berto na lapitan ito upang mag-usisa. Kuya, pasensya na sa pagtatanong. Pero ano bang gagawin mo sa bahay na ito? Saka sa mga bangkay ng aswang? Simple lang. Pagkakakitaan ko sila, i-display ko sila rito, parang exhibit. At bawat tao na gustong makakita ng totoong bangkay ng aswang ay kailangan magbayad ng malaking halaga. May magbabayad po ba para makakita ng ganyang bagay? Marami, Alan. Maraming mayayamang tao na sobrang dami ng pera ay hindi na nila alam kung paano yun gagastusin. Kaya ang gagawin nila, ginagastos nila yon sa mga walang kwenta o kaya ay sa mga kakaibang bagay. Pero parang kawawa naman sila, tito. May pamilya rin ng mga yan. Imbis na nananahimik na sila sa ilalim ng lupa, ginawa niyo pa pong negosyo. Anong pakialam ko sa pamilya ng mga aswang na yan? Lahat ng nasa lupang ito ay akin. Kahit ang mga nasa ilalim ng lupa. Isa pa, aswang ang mga yan. Pumapatay sila ng mga tao nung buhay pa sila. Hindi ka dapat naaawa sa mga ganyang nilalang. Okay po. Sabi niyo po eh. Nag-alala lang po kasi ako. Baka mamaya may dalang malas siyang gagawin niyo. Walang malas-malas kung malaking pera ang kapalit. Alam mo, kaya hanggang ngayon ay mahirap pa rin kayo ng tatay mo kasi puro awa ang pinapairal ninyo. Oo nga pala, kayong dalawa magiging bantay sa bahay na ito. Kapag nagbukas na ang museo na ito, ay dito na kayo maninirahan. May papagawa kong kwarto sa inyo sa basement. Huwag kayong mag-alala kasi tataasan ko ang sahod niyong mag-ama. Napatingin si Alan sa tatay niya. Gusto niyang sabihin na parang pinaglalaruan lang sila ni Mario. Kung saan-saan na kasi sila nito nilalagay na trabaho. Pinanlakihan ng mata ni Berto si Alan dahil tila alam nito na meron siyang sasabihin na ikaiinis ni Mario. Ngunit naisip ni Alan na baka mas maging madali ang trabaho nila roon. Mas komportable dahil air-conditioned ang buong museum. Ang medyo ikinakatakot lang ni Alan ay ang nasa loob ng museum na yon, ang dalawang bangkay ng aswang. Mabilis ang naging paglipas ng mga araw. Nagsimula nang mag-operate ang museum. Umaga pa lang ay naglinis na sina Alan at Berto.
Naisip ni Mario na sa gabi bubuksan ang museum upang mas maramdaman daw ng mga magpupunta roon ang takot. Isa raw yon sa magiging dahilan ng mga tao upang dumugin ang lugar na yon. Malakas ang kapit ni Mario sa may mga kapangyarihan, kaya walang nakialam dito kahit pa may nakaalam na merong nahukay na bangkay sa lupang pagmamayari nito. Alas 9 ng gabi nang magbukas ang museum. Maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa paligid. Si Berto ang nasa entrance. Siya ang nag-i-scan ng QR code sa cellphone ng mga taong papasok. Ang QR code ang nagsisilbing entrance ticket, habang si Alan ang nagsiserve ng pagkain at inumin. Parehas silang nakasuot ng white long sleeves polo at black pants. Itim din ang kanilang sapatos. Grabe, Tay. Hindi ko po ini-expect na ganito karaming tao magpupunta dito. Tapos lahat yata super yaman. Tingnan mo mga sasakyan nila, oh. Ang gaganda. Mukhang mamahalin lahat. Marunong talaga sa negosyo si Kuya Mario. Alam niya kung saan siya kikita ng malaki. Marunong nga po sa negosyo, pero hindi naman marunong trumato ng tama sa mga tauhan niya na kagaya natin. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng ganyan, Alan. Baka mamaya marinig ka ng tito mo. Alam mo nandito yon. Sige na, magpunta ka na sa kusina. Siguraduhin mo na ready nang iserve ang mga pagkain. Kakamot-kamot sa ulo na nagbalik sa kusina si Alan. Inihanda na niya ang mga inumin. Pinag-aral pa siya ni Mario upang mag-mix ng ganong inumin. Cocktails daw ang tawag sa ganon. Pati mga pagkain na pang mayayaman ay nagawa na rin niya. Lahat ng yun ay natutunan niya sa ilang araw lamang. Maya-maya pa ay pinapasok na ang mga tao. Mabilis na napuno ng mga tao ang buong museum. Puro magara ang suot ng mga yon. Lahat ay nakatanghod sa 2 bangkay ng aswang na nasa loob ng glass box. Habang nagsaserve ng inumin si Alan, ay pinagmasdan niya ang mga reaksyon ng mga tao. Manghang-mangha ang mga yon dahil sa nakikita. Kita naman sa mukha ni Mario ang pagmamalaki. Tinanong ng isang lalaki si Mario kung totoo bang aswang ang mga bangkay. Duda ka pa rin ba hanggang sa ngayon? Tingnan mo mabuti ang bawat detalye ng bangkay. Kitang-kita mo na hindi peke ang buto sa pakpak at ang matutulis nilang ngipin. Alam nyo ba na isa ako sa nagukay ng mga yan? Ilang araw ako napagod pero lahat ng yun ay worth it. Napasimangot si Alan sa sinabi ni Mario. Talagang inako na nito lahat ng papuri. Kahit ang totoo ay disappointed ito nung una na hindi ginto ang nahukay nito, kundi ang mga bangkay na yon. Naging matagumpay ang unang gabi ng pagbubukas ng museum. Alas 12 na ng hating gabi na ubos ang mga tao. Nagsimula ng maglinis at magligpit sina Alan at Berto. Isasarado na sana ni Alan ang main door nang may nakita siyang 2 tao na papalapit, isang babae at isang lalaki. Nang nasa harapan na niya ang mga yon, ay doon niya nakilala ang mga ito, sina Elsa at Victor, yung nakita nila sa may talon. Gusto naming pumasok. Gusto naming makita ang mga bangkay ng aswang. Pasensya na po pero sarado na po kami. Bumalik na lang po kayo bukas. Alas 9 po ng gabi, bukas na po kami. Sarado? Nakabukas pa ang pinto. Papasukin mo kami. Dumating si Berto at ito na ang humarap sa 2. Teka, kayo yung nasa talon, di ba? Anong kailangan nyo rito? Gusto naming makita ang bangkay ng 2 aswang. Sarado na po kami. Wala kaming pakialam. Papasukin nyo kami. Nakipagtitigan si Berto kay Victor. Napansin ni Alan na umiwas ang tingin si Victor. Umalis na kayong 2. Hindi ko kayo pinapayagang pumasok dito. Nagulat si Alan nang akmang susugod si Elsa. Natakot siya nang bahagyang nagbago ang mukha nito, na para bang naging halimaw ito saglit sa paningin niya. Mabilis naman itong hinawakan ni Victor sa braso. Wag ngayon, Elsa. Sige, babalik na lang kami sa ibang araw. Hindi pa ito ang huling beses na magkikita tayo.
Mas maganda kung hindi na kayo babalik. Umalikod sina Elsa at Victor. Naglakad na ang dalawa palayo hanggang sa nilamon na ang mga yon ng dilim. Pinalakpakan naman ni Alan ang amang si Berto. Hindi siya makapaniwala na sa pagkakataon na yon ay naging matapang ang tatay niya. Grabe, Tay. Ang tapang mo sa part na yun, ha? Pero sana, ginagamit mo rin yung katapangan mo kay Tito Mario. Teka, Tay, maiba ako. Parang ang weird ng dalawang yun, no? May kakaiba sa kanila. Nakakatakot sila. Kakaiba talaga sila. Sana, hindi na sila bumalik dito. Iba ang pakiramdam ko sa kanila. Tara na, magsarado na tayo. Teka, may asin ba tayo sa kusina? Meron po. Yung kulay pink. Ano bang tawag doon? Himala salt yata ang tawag doon. Pambihira kang bata ka, oo. Himalayan salt. Galon na rin po yun, basta may himala. Ano po palang gagawin mo sa asin, Tay? Magsasyat ba tayo ng tequila? May natira pang kalahating bote sa kusina, baka gusto nyo. Kunin mo at ibigay mo sa akin. Dali, pagkatapos magpahinga ka na. Kinabukasan ng umaga, naunang nagising si Alan kay Berto. Pagbukas niya ng main door ay nagtaka siya dahil may Himalayan salt sa bungad ng pintuan. Napagtanto niya na dun ginamit ng tatay niya ang asin na ipinakuha nito sa kanya noong nakaraang gabi. Nagtaka siya kung bakit naglagay ng asin ang tatay niya sa may pinto. Nagtungo na si Alan sa kusina at naghanda ng almusal nilang mag-ama. Sakto tapos na siyang magluto nang dumating naman si Berto. Tay, bakit pala kayo naglagay ng asin sa may pinto? Kapag nakita yun ni Tito Mario, baka magalit yun. Mahal pa naman yata ang ganong klase ng asin. Pangontra yun sa aswang, anak. Aswang? May aswang pa ba dito? Ay, oo nga pala, yung mga bangkay. Pero Tay, patay na yung mga yun eh. Sigurado ako na hindi na sila babangon. Hindi para sa kanila yon. Para dun sa dalawang nagpunta dito kagabi. Malakas ang pakiramdam ko na aswang sila. Natatandaan mo ba nung nasa talon tayo? Pinapatigil nila tayo sa paghukay. Kagabi, nag-isip ako. Naisip ko na kaya nila tayo pinapatigil ay dahil ayaw nilang mahukay natin ang dalawang bangkay. Ibig sabihin, kilala nila ang mga bangkay na nahukay natin. Ganun na nga, anak. Baka kamag-anak nila ang mga bangkay. Kaya sigurado ko, aswang ang Elsa at Victor na yon. Natigilan si Alan sa mga sinabi ng tatay niya. Doon niya na napatunayan na mukhang gulo ang dala ng paglalagay ng Tito Mario niya sa mga bangkay sa museum. Isa pang ikinatakot niya ay sina Elsa at Victor, lalo na lang malaman niyang aswang ang dalawa. Pero Tay, paano mo nalaman ng lahat ng yan? Parang ang dami mo namang alam tungkol sa mga aswang. Hindi na mahalaga yon, anak. Ang importante, masiguro natin na ligtas tayo rito. Sa tingin ko, hindi titigil sina Elsa at Victor hanggang sa hindi nila nakukuha ang mga bangkay. Sa pangalawang gabing pagbubukas ng museum ay dinagsa pa rin yun ng mga mayayamang tao. Lahat sila ay nais makita ang mga bangkay ng aswang. Lahat ay namamangha kapag nasisilayan ang mga yon. Kaya naman ganun na lang ang tuwa ni Mario dahil alam nito na magkakamal siya ng limpak-limpak na salapi. Ganun pa man, kahit malaki ang kinikita ni Mario sa museum, ay hindi man lang nito naisipan na dagdagan ang sahod ni Alan at Berto. Isa yon sa kinaiinis ni Alan. Hindi man lang kasi nakikita ni Mario na nagtatrabaho sila na maayos ng tatay niya. Ngunit alam din naman ni Alan na ganun talaga ang kalakaran sa mundo, lalo na at may mga taong hindi patas kung lumaban. Isang linggo na ang museum pero patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao gabi-gabi. Sa gabing yun ay nagpalit muna ng trabaho sina Alan at Berto. Medyo masama ang pakiramdam ni Alan kaya dun muna siya sa medyo mas madaling trabaho. Nang pumasok si Mario ay nagtaka ito nang makita na si Alan ang nasa entrance. Ipinaliwanag ni Alan na masama ang pakiramdam niya. Papagalitan pa siya sana nito
Pero may biglang dumating. Nanlaki ang mga mata ni na Alan nang makita niya sina Elsa at Victor. Kayo na naman? Hindi ba kinausap na kayo ng tatay ko? Hindi nga kayo pwedeng pumasok dito. Alam na namin na mga Alan, ano bang sinasabi mo? Bakit ganyan ka makipag-usap sa mga taong gustong pumasok sa aking museum? Pero kasi tito, Nagbayad kami sa online para makita ang mga bangkay. Inilabas ni Victor ang cellphone nito. Meron itong QR code para sa entrance. Nakita mo na? Itinataboy mo ang pera ko, Alan. Pasensya na ho kayo sa aking tauhan. Sige na, magpaskan na kayo para makapasok na kayo. Wala nang nagawa si Alan kundi ang i-scan ang QR code ni na Victor. Nakakalokong ngumiti ang dalawa habang papasok. Subukan nyo lang na may gawin kayong masama sa loob. Maraming asin sa kusina. Uubusin ko sa inyong dalawa lahat ng Himalayan salt, maniwala kayo. Mula sa entrance ay pinanood ni Alan ang bawat galaw ni na Elsa at Victor. Kung titingnan ay normal na tao lamang sila. May takot sa dibdib siya sapagkat alam niya kung ano talaga sina Victor. Gusto niya nang puntahan ang tatay niya upang sabihin na naroon sa loob sina Victor, pero hindi niya magawang makaalis sa pwesto niya dahil patuloy ang pagdating ng mga tao para masilayan ang bangkay ng mga aswang. Makalipas ang ilang minuto, mapayapang umalis sina Victor at Elsa. Tinapunan na masamang tingin si Alan nang lumabas ang dalawa. Hindi nagpasindak si Alan at nilabanan niya ng tingin ang mga ito. Nang makapagsarado na sila, ay doon na nasabi ni Alan na kanina ay nandoon sina Elsa at Victor. Ayon sa tatay niya, ay hindi niya na napansin ang dalawa. Bago sila matulog ay naglagay sila ng asin sa may pinto. Nalaman ni Alan sa ama niyang si Berto na mabisa ang asin na panlaban sa mga aswang. Hindi raw makakapasok ang aswang sa isang bahay kung may asin sa bungad ng pinto. Tuwing Lunes at Martes ay sarado ang museum. Yun ang araw ng pahinga ni na Alan at Berto. Pero kahit na sarado ang museum ay hindi pa rin sila nakakapagpahinga. Kailangan nilang maglinis palagi at magbantay doon. Alan, dito ka muna ha. Pupunta lang ako sa bayan. Ano pong gagawin niyo doon, tay? Bibili lang ako ng asin. Sayang yung Himalayan salt eh. Baka malaman pa ng tito mo na inuubos natin yon. Baka magalit sa atin. Sige po, tay. Mag-iingat po kayo. Nang buksan ni Berto ang main door, ay napansin ni Alan na natigilan nito. Nilapitan niya si Berto at nalaman niya na nasa labas sina Elsa at Victor. Alam ko ang kailangan nyo at alam ko kung ano kayo. Umalis na kayong dalawa rito. Ayaw namin ang gulo. Alam mo naman pala ang gusto namin, kaya ibigay mo na lang. Sundin nyo kami bago kami mapilitan na gamitan kayo ng dahas. Hoy! Huwag mong pagsasalita ng ganyan ng tatay ko ah! Mga magulang namin ang mga bangkay na pinagkakakitaan ninyo. Matagal na silang nananahimik sa ilalim ng lupa. Bilang mga anak, masakit para sa amin na makitang pinagpipiestahan sila ng mga tao para sa kanilang ikatutuwa. Siguro naman, kahit na sa inyo mangyari ay hindi rin kayo matutuwa. Halimbawa, yung bangkay ng asawa at anak mong namatay, hinukay at pinagkakitaan. Anong gagawin mo? Nagtaka si Alan kung paano nalaman ni na Elsa ang pagkamatay ng nanay at kapatid niya. Pero marahil ay sadyang may kakayahan ng mga aswang na wala ang isang normal na tao. Kung kami masusunod, hindi namin huhukayin ang bangkay ng mga magulang nyo. Hindi namin yung pagkakakitaan. Pero tauhan lang kami rito. Utusan lang kami ng anak ko. Ang kausapin nyo ay ang kapatid kong si Mario, dahil siya ang may-ari ng lugar na ito. Tama si tatay. Naalala niyo ba yung lalaki na nagpapasok sa inyo nung magpunta kayo rito? Siya si Mario, siya ang tito ko. Siya ang kausapin niyo. Babalik kami mamayang gabi. Kukunin namin ang dapat namin kunin. Umalis sina Elsa at Victor.
May takot na naramdaman si Alan dahil sa huling sinabi ni Victor. Ayon kay Berto na kanyang ama, mukhang seryoso ang dalawa na babalik ang mga yon, kaya dapat daw ay maging handa sila. Itinuloy ni Berto ang pagbili ng asin sa bayan. Dinamihan na niya upang hindi agad maubos. Pagbalik niya sa museum ay kumuha sila ni Alan ng mga kawayan at gamit ang itak ay nilagyan niya ng tulis ang dulo ng mga kawayan. Pagsapit ng gabi, naglagay na si Alan ng asin sa bungad ng main door. Kumuha sila ng 2 upuan at pumwesto sila ng upo sa harapan ng 2 glass box para silang mga gwardya na nagbabantay ng isang mamahaling alahas. Tay, bakit ba natin to ginagawa? Bakit hindi na lang natin hayaan sina Elsa at Victor na kunin tong 2 bangkay? Nakakaawa kasi sila eh. Mga magulang pala nila to. Sa atin pinagkatiwala ng tito mo ang museum na to, anak. Kaya dapat ay protektahan natin ang lahat ng bagay na nandito. Nakakawalang gana kasing bigyan ng pabor si Tito eh. Hindi man lang marunong magpasalamat sa atin kung tutuusin niya eh. Hindi kasama sa trabaho natin na lumaban sa mga aswang. Magsasalita pa sana si Berto, ngunit may narinig silang 3 katok sa pinto. Nagkatinginan silang mag-ama. Kinabahan si Alan, ngunit nilabanan niya yon. Hindi siya dapat matakot sa oras na yon dahil baka maging dahilan pa yon upang may mangyaring masama sa kanila na mag-ama. Sumenya si Berto na wag siyang maingay. Naglakad si Berto papunta sa pinto habang hawak ang isang kawayan na may tulis sa dulo. Sumunod naman si Alan sa tatay niya. Kailangan ito ng backup kung sakaling magkaroon ng pag-atake ang mga aswang. Maya-maya pa ay may narinig si Alan na babaeng nagsasalita sa labas. Ayon sa babae, ay miss na raw nito si Alan at Berto. Umiiyak ang babae. Sinundan ang pagsasalita ng babae ng isang boses ng lalaki. Tinawag nito si Alan. Nangilid ang luha ni Alan dahil kilala niya ang mga boses na yon. Tay! Tay! Sina nanay at kuya yun ah! Buksan natin ang pinto! Huwag kang magpapaloko sa kanila, anak. Sina Elsa at Victor yan. Pinaglalaruan lang nila tayo para makapasok sila dito. Muli nilang narinig ang boses ng nanay at kapatid ni Alan. Pinaniniwalaan ni Alan ang sinabi ng kanyang ama na pagtanto niyang imposible na ang nanay at kapatid niya ang nasa labas dahil matagal nang pumanaw ang mga yon. Umalis na kayo! Hindi kayo makakapasok dito! Huwag na kayong magmatigas! Ibigay niyo sa amin ang bangkay ng aming mga magulang! Hindi na nila sinagot si Victor. Nanatili silang nakikiramdam. Tumahimik na ang paligid. Wala na silang naririnig na salita mula kina Elsa at Victor. Ganun pa man, nanatili pa rin silang alerto. Mahigit 1 oras ang lumipas nang makarinig sila ng ugong ng sasakyan sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Mario. Bakit merong asin sa may pinto? At bakit may hawak kayong kawayan? Anong kalokohan ito? Kuya, dapat mong malaman ang nangyayari. Yang mga bangkay na nahukay natin, gustong kunin ng mga anak nila. Kailangan nating ibalik sa kanila ang mga yan dahil hindi sila titigil hanggang hindi nila nakukuha ang bangkay ng mga magulang nila. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Berto? Nagsasabi po ng totoo si tatay. Ilang beses na silang bumalik dito, tito. Gusto nilang kunin ang mga bangkay. Alam nyo kayong mag-ama, puro kayo kalokohan. Siguro mga kasabwat nyo lang ang mga yon. Kayo ang gustong kumuha ng mga bangkay ng aswang para pagkakitaan ninyo. Hindi nyo ako maloloko. Mapagsamantala kayo. Mga walang utang na loob. Binigyan ko na kayo ng pagkakakitaan tapos ganito pa ang igaganti nyo sa akin. Kuya, maniwala ka naman sa amin. Tay, tama na. Alam mo, tito, matagal ko na tong gustong sabihin sa'yo eh. Ubod ng sama ang ugali mo. Kadugo mo kami pero kung ituring mo kami para kami mga utusan mo. Oo, pinapasahod mo kami. Pero hindi makatao ang pagtrato mo sa amin. Sa tingin mo ba, lahat ng meron ka ngayon, madadala mo sa hukay kapag pinatay ka ng mga aswang na gustong kunin ng mga bangkay na yan?
Dinuro ni Mario si Alan. Wala ka talagang paggalang at respetong bata ka. Ang paggalang at respeto, ibinibigay lang yan sa mga taong karapat-dapat. Kaya ngayon, alam mo na kung bakit wala akong respeto sa'yo, Tito. Ganon? Ang tapang mo ah! Sige nga, tignan natin ang tapang mo kapag pinalayas ko na kayo rito. Talagang aalis na kami rito. Hindi mo kami kailangan palayasin. Dahil sawang-sawa na kami sa kademonyohan ng ugali mo. Buti at ikaw na mismo nagsabi. Berto, umalis na kayo ng anak mong walang hiya. Ayoko nang makita ang pagmumukha nyo simula ngayon. Napakadali niyong palitan, baka akala nyo. Magsasalita pa sana si Berto, pero agad ditong pinigilan ni Alan. Alam ni Alan na magmamakaawa ang tatay niya kay Mario. Sa pagkakataon na yon, ay ayaw na niyang masaksihan ang pagtiklop ng tuhod ng tatay niya sa kapatid nito. Sapat na ang ilang taon na nagtiis sila. Mahihirapan man sila na makahanap ng panibagong pagkakakitaan, ngunit masarap sa pakiramdam na sa wakas ay nakalaya na sila kay Mario. Sa gabing yon ay bumalik sina Alan at Berto sa bahay ni Mario upang kunin ang mga gamit nila. Kahit madaling araw pa ay umalis sila roon. Naglakad-lakad sila na hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kahit paano ay meron silang naipon na pera. Magagamit nila yon upang makahanap sila ng pansamantalang matitirhan. Inabot na ng liwanag sina Alan sa paglalakad. Gutom na si Alan, pero ang priority nila ay ang makahanap ng murang paupahan. Nakahanap naman sila kaagad, isang maliit na kwarto na kung tutuusin ay pang isang tao lamang. Ngunit kinuha pa rin nila yon dahil yun lamang ang kaya ng perang meron sila. Nang maayos na nila ang konting gamit ay bumili sila ng pagkain sa labas. Habang kumakain sila ay napansin ni Alan ang pananahimik ng kanyang amang si Berto. Tay, galit po ba kayo sa akin? Kasi sinagot ko si Tito. Hindi ako galit sa'yo, anak. Ang totoo nga niyan, proud na proud ako sa'yo. Kasi ikaw ang gumawa ng bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa. Pasensya ko na kung hinayaan ko lang na alilain tayo ng Tito Mario mo. Patawad kung hindi ko nagawang ipaglaban ka kasi natakot ako na mawalan tayo ng tirahan. Ewan ko ba sa inyo, Tay? Masyado ka kasing mabait eh. Pero wala na yun sa akin. Ang importante, wala na po tayo sa poder ni Tito Mario. Kaya natin to, Tay. Tayo pa ba? Bukod sa masipag tayong dalawa, madiskarte pa. Maghahanap kagad tayo ng trabaho at siguradong makakakita ho tayo. Kaya lang anak, nag-aalala pa rin ako para kay Mario. Sigurado ko na hindi titigil sina Elsa at Victor hanggang hindi nila nakukuha mga bangkay. Nako, hayaan mo na si Tito, Tay. Problema niya na yun. Hindi nagsayang ng araw sina Alan. Naganap kagad sila ng trabaho upang meron silang panggastos sa araw-araw. Hindi malaki ang naipon nilang pera at kapag tumagal na wala silang trabaho ay magugutom sila pareho. Unang nakahanap ng trabaho si Alan bilang isang service crew sa isang fast food chain restaurant. Habang si Berto, dahil medyo matanda na, ay nahirapan na makahanap ng trabaho. Wala namang problema kay Alan kahit siya muna ang nagtatrabaho para sa kanilang dalawa. Sa tingin niya ay sasakto naman ang sahod niya kada buwan sa mga pangangailangan nilang dalawa. At isa pa, nais din niya na makapagpahinga kahit papano ang kanyang tatay. Ngunit may napansin si Alan sa tatay niya. Tuwing gabi, nagigising siya na wala ito sa tabi niya. Hindi niya sinasabi kay Berto pero alam niya na bumabalik ito ng alas 4 ng umaga. Nagtaka siya kung bakit nawawala si Berto ng ganung oras. Hindi niya yun itinanong sa tatay niya dahil nagkaroon siya ng kutob na hindi yun magsasabi ng totoo. Napaisip si Alan na mas maganda kung siya mismo ang tumuklas ng dahilan kung bakit umaalis ang tatay niya tuwing gabi. Isang gabi, nagkunwaring tulog si Alan
Nang maramdaman niya ang marahang pagbangon ng tatay niya, ay hinintay niya yung makalabas. Sinundan niya ang kanyang tatay na si Berto at sumakay ito ng tricycle. Nakita niya na bago sumakay ng tricycle ang tatay niya, ay meron yung dalang bag na nakasukbit sa balikat nito. Sakto na may isang tricycle na dumaan, kaya pinara yun ni Alan. Sinabi niya sa driver ng tricycle na sundan nila yung tricycle na sinasakyan ng tatay niya. Pamilyar kay Alan ang dinadaanan nila. Alam niya na papunta yun sa museum ni Mario, kung saan naroon ang dalawang bangkay ng aswang. Kinabahan siya dahil hindi niya alam kung bakit nagpupunta pa rin doon ang tatay niyang si Berto. Bumaba si Berto sa palikong daan papunta sa museum. Naglakad na ito papasok. Bumaba na rin si Alan sa tricycle at palihim na sinundan ang kanyang ama. Nang malapit na si Berto sa museum, ay nagtago ito sa likod ng isang bato. Nakasilip ito sa museum na para bang nagbabantay ito roon. Maraming sasakyan sa labas ng museum, kaya alam ni Alan na hanggang sa panahon na yon ay patuloy pa rin pinagkakakitaan ni Mario ang mga bangkay ng aswang. Dahan-dahan namang lumapit si Alan kay Berto. Tinapik niya ito sa likod. Napaatras sa gulat si Alan nang humarap ang tatay niya at tinutukan siya ng itak. "Tay! Ako to! Ako to!" Alan, anong ginagawa mo rito? Tay, sa inyo ko po yata dapat tanungin yan. Anong ginagawa mo rito? Akala niyo po ba hindi ko malalaman na ilang gabi na kayong umaalis at madaling araw na kayo kung bumalik? Wala talaga ako maililihim sa'yo, anak. Nagbabantay ako rito. Nag-aalala kasi ako para kay kuya. Alam ko na babalik dito sina Elsa at Victor. Mabuti lang nandito ako kapag bumalik sila para maipagtanggol ko si Kuya Mario. Tay, kaya nga umalis tayo dito kay Tito para hindi na natin problemahin ang problema niya, di ba? Tapos babalik pa rin kayo dito para magbantay. Ano ba naman kayo? Kapatid ko siya, anak. Hindi man naging maganda ang trato niya sa atin, hindi nun mababago ang katotohanan na magkadugo kaming dalawa. Ikaw na talaga, Tay, ang best kapatid sa lahat. Pero ang lakas po ng loob niyo, Tay. Anong laban niyo sa mga aswang? Anak, may pagtatapat ako sa'yo. Dati akong manunugis. May samahan kami na tinutugis namin ng mga aswang. Tumiwalag na nga lang ako na mapangasawa ko ang nanay niyo. Alam ko na hindi matatahimik ang buhay natin kung ipinagpatuloy ko ang pagiging manunugis ko. Nagulat si Alan sa natuklasan niya sa tatay niya. Wala siyang alam na meron pala talaga itong kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya pala nalaman agad dito na aswang sina Elsa at Victor. Mas lalo tuloy humanga si Alan sa ama niyang si Berto. Sinubukan ni Berto na pauwiin si Alan, pero naging matigas si Alan. Hindi siya pumayag na kakaharapin ng tatay niya na mag-isa sina Elsa at Victor. Mas magiging malakas ang puwersa nila kung dalawa silang makikipaglaban. Simula ng gabing yun, ay palagi nang kasama ni Berto si Alan tuwing gabi sa pagpunta sa museum. Nagtatago sila sa dilim at nagbabantay. Sinuportahan na lang ni Alan ang tatay niya sa gusto nitong gawin dahil alam niya na hindi niya ito mapipigilan. Isang buwan na ang lumipas, hindi pa rin nakikita ni na Alan ang pagbabalik ni na Elsa at Victor sa museum. Ang totoo ay napapagod na si Alan na gawin yun. Tuwing umaga ang pasok niya sa trabaho, nakiusap na siya sa manager nila na gano'n na palagi ang pasok niya at nagawa pa niyang magsinungaling. Sinabi niya na may sakit ang tatay niya at kailangan ay meron itong kasama tuwing gabi. Walang kaalam-alam ang manager niya na hindi yun totoo. Napawang kasinungalingan lamang ang lahat. Dahil ang totoo ay sinasamahan niya ang tatay niya sa pagbabantay sa museum. Isang gabi, habang nagtatago sila sa likod ng malaking bato, ay hindi na napigilan ni Alan ang magtanong sa amang si Berto. Tay, hanggang kailan ba natin gagawin tong pagbabantay dito? Isang buwan na natin tong ginagawa pero mukhang hindi na babalik sina Elsa at Victor. Baka sumuko na sila. Yung parang nag-move on na lang sila siguro. Hanggang sa masiguro ko na ligtas na si kuya sa mga aswang na yon.
Malakas ang kutob ko na naghihintay lang sila ng magandang pagkakataon. Panigurado kasi, kung mailigtas man natin si Tito sa mga aswang, kahit thank you, wala tayong matatanggap dun. Ayos lang sa akin kahit wala. Basta magampanan ko ang pagiging kapatid ko sa kanya. Ayos na yun sa akin. May isang beses na na-curious si Alan kung ano ang laman ng bag na dala lagi ng tatay niya. Binuksan niya yon at may nakita siyang isang plastik ng asin, buntot ng pagi at itak. Napagtanto niya na talagang handa ang tatay niya kung sakali na makakaharap nila sina Elsa at Victor. Maraming gabi pa ang lumipas na matyagang nagbabantay sina Alan sa labas ng museum. Minsan ay nakakatulog na siya at gigisingin na lang siya ni Berto kapag sumisilip na ang araw sa silangan. Nung una ay napipilitan lamang si Alan na gawin yon, pero nang tumagal ay nakasanayan niya na ang ganoong routine nila. Nagkaroon na siya ng excitement sa kung anuman ang pwedeng mangyari kapag nakaharap na nila sina Elsa at Victor, tapos makikita niya ang mga ito sa anyong aswang. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nakakakita ng buhay na aswang, bangkay pa lang. Sigurado si Alan na kapag nagkaroon na siya ng mga anak, ay isa yon sa palagi niyang ikikwento sa mga anak niya. Hanggang sa isang gabi, habang nagbabantay sina Alan, ay nakita nila ang pagdating ng isa sa mga sasakyan ni Mario. Nakita nila na bumaba ito ron at pumasok sa museum. Bandang 11:00 ng gabi ay nakatulog na si Alan. Nasanay na siyang matulog sa lupa habang ang tatay niya ay gising. Makalipas ang ilang sandali, ay ginising ni Berto si Alan. Nakarinig si Alan ng sigawan ng mga tao sa loob ng museum. Bakit, Tay? Ano nangyayari? Mukhang nasa loob sina Elsa at Victor. Ito na ang hinihintay natin, anak. Tay, anong gagawin natin? Ibinigay ni Berto kay Alan ang isang plastik ng asin. Hindi na nito kailangan sabihin ang gagawin niya sa asin dahil matagal niya nang alam kung para saan yun. Maya-maya pa ay nakita nila na nagtatakbuhan na ang mga tao palabas ng museum. Lahat ay nagmamadaling sumakay sa kani-kanilang sasakyan upang makaalis sa lugar na yon. Matapang na lumabas sina Alan at Berto mula sa malaking bato. Sa isang kamay ni Berto ay hawak nito ang itak at sa isa naman ay ang buntot ng pagi. Malalaki ang hakbang nila. Akala mo ay mga sundalo sila na susugod sa isang gera. Tay, pwede bang akin na lang yung itak o kaya yung buntot pagi? Parang mas astig kasi akong tingnan kung meron akong armas, di ba? Dahil sa sinabing yun ni Alan, pinanlakihan lang siya ng mata ni Berto. Napapisay na lang si Alan dahil sa ginawa niya. Pagpasok nila sa museum, ay tanging sina Mario, Elsa at Victor lamang ang nandoon. Nakaupo sa sahig si Mario habang nasa harapan nito ang dalawang aswang. Pakiramdam ni Alan ay huminto ang paghinga niya ng ilang segundo nang humarap sina Elsa at Victor sa kanila. Nasaan yung aswang na ang dalawa? Nagbigay ng kilabot kay Alan ang nakakatakot na itsura ng mga yon. Berto! Tulungan mo ako! Papatayin ako ng mga aswang na yan! Tulungan mo ko, mahal kong kapatid! Mamamatay ka na talaga kapag hindi mo binalik sa amin ang mga magulang namin. Ayoko! Ayoko! Hindi niyo pwedeng kunin ang mga bangkay. Akin ang mga yon! Akin lang sila! Malakas na sumigaw si Victor. Akmang aatakiin nito si Mario pero mabilis na tumakbo si Alan papalapit sa mga yon. Dumakot siya ng asin at isinaboy yun kina Elsa at Victor. Akala mo ay bulating nilagyan ng asin na kumisay ang dalawa. Bakas sa mukha ng mga ito ang labis na sakit. Tumayo si Mario at tiniharang nito ang sarili sa dalawang glass box. Sige! Patayin niyo mga aswang na yan! Berto! Pwede kong idagdag ang mga bangkay nila sa museum ko. Bibigyan ko kayo ng maraming pera kapag napatayin niyo mga yan! Hinarap nina Elsa at Victor sina Alan at Berto. Nakaposisyon ang dalawang aswang na parabang anumang sandali ay handa nang umatake ang mga ito. Unang sumugod si Elsa, ngunit bago pa ito makalapit sa kanila ay nahampas na ito ni Berto ng buntot ng pagi.
Napaatras naman si Elsa at agad ditong dinilaan ang brasong nalatayan. Ang taka mo naman, Berto! Dapat initak mo na ang aswang na yan! Tumahimik ka nga! Baka gusto mong iwanan ka namin dito at hayaan naming maging midnight snack ka ng dalawang yan. Okay, sige. Tatahimik na ako. Pasensya na. Kayo na ang bahala dito. Sige, aalis na ako. Tatakbo sana palabas si Mario pero bigla itong sinunggaban ni Victor. Natumbas si Mario. Ngumanga ng malaki si Victor at buong puwersa nitong kinagat sa kaliwang binti si Mario. Napasigaw si Mario dahil sa sakit habang humihingi ng tulong sa kanila. Nang sabuyan ni Alan ng asin si Victor ay saka lang nito pinakawalan si Mario. Walang tigil na sinabuyan ni Alan ng asin si Victor hanggang sa mapunta ito sa isang sulok. Pinuntahan ni Elsa si Victor at tinulungan nito si Victor na dilaan ang mga lapnos na balat nito dahil sa asin. Gumapang si Mario pabalik sa tabi ng glass box. Hindi na nito magawang makatayo dahil sa sugat na tinamo dahil sa kagat ni Victor. Nilapitan ni Alan at Berto si Mario. Hindi nila inalis ang tingin nila kay Elsa at Victor. Hindi kami aalis hanggang hindi namin tala ang mga bangkay ng magulang namin. Mangarap ka ng gising, aswang. Hindi mo makukuha ang bangkay ng mga magulang mo. Tumahimik ka na nga, Tito. Ang ingay mo. Mamaya lalo kang kagatin yan eh. Kapag ba nakuha nyo na ang mga bangkay, ay kaya nyong mangako na hindi na kayo babalik dito kahit kailan? Ayan lang naman ang pakay namin. Kahit nilapastangan niyo ang bangkay ng mga magulang namin, kaya naming mangako na titigilan na namin kayo sa oras na ibalik niyo yan sa amin. Hindi na kami babalik pa rito kahit na kailan. Sinulyapan ni Alan ang tatay niya. Alam niya na sa oras na yon ay nag-iisip ito kung ano ang susunod nitong gagawin. Berto, patayin mo na sila. Bakit ba nakatayo ka lang dyan? Ano pang ginagawa mo? Tumiim ang bagang ni Berto. Gamit ang puluhan ng itak ay paulit-ulit nitong pinukpok ang glass box hanggang sa nabasag iyon. Isinunod nito ang isa pang side ng glass box at isa pang pukpok ay agad yung nabasag. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo, Berto? Sige na, kunin nyo na ang mga bangkay at huwag nyo na kaming gagambalain kahit kailan. Huwag na kayong babalik dito. Umalis na kayo. May pag-aalinlangan na lumapit sina Elsa at Victor sa dalawang bangkay. Maingat na kinuha ng dalawa ang mga bangkay at hindi nakaligtas kay Alan ang nangingilid na luha kay Elsa. Doon niya napagtanto na nagawa lang ng manakit na mga aswang dahil sa ginawa ni Mario sa labi ng mga magulang nina Elsa at Victor. Pipigilan pa sana ni Mario ang pagkuha sa mga bangkay pero nang angilan ito ni Victor ay napayakap ito sa binti ni Berto. Mabilis na umalis ang dalawa habang bitbit ang bangkay ng kanilang mga magulang. May sayang naramdaman naman si Alan dahil alam niyang tapos na ang pananalakay ng aswang sa kanila. Nagpumilit tumayo si Mario. Itinuon nito ang mga kamay sa gilid ng lamesa kung saan nakapatong ang basag na glass box. At galit nitong hinarap si Berto. Hindi mo ba alam kung ilang milyong piso ang pinakawalan mo? Hindi ka talaga nag-iisip. Wala kang utak. Sasampalin sana ni Mario ang kapatid niya, ngunit mabilis na hinawakan ni Alan ang kamay ni Mario. Tinitigan niya ito ng buong tapang. Wala kang karapatan na saktan ng tatay ko, Tito Mario. Hindi mo na kami utusan. Bakit hindi ka nalang magpasalamat dahil sa amin ay buhay ka pa hanggang sa ngayon at makakauwi ka pa sa pamilya mo? Alan, tama na yan. Tara na, umuwi na lang tayo. Marahas na binitiwan ni Alan ang kamay ni Mario. Hindi na siya umasa sa pasasalamat nito. Magkasabay silang naglakad palabas ng museum. Tumawag kayo sa ospital! Tumawag kayo sa ospital! Para nyo ng awa! Kailangan kong magamot! Kaya mo yan, Tito. Pagod na kami ni tatay. Inakbayan ni Berto si Alan habang tumatawa ng mahina. Parang nagutom ako ah. Ikaw ba, anak? Tay,
May masarap na paresan ako nakita malapit sa inuupahan natin. Doon tayo kumain. Sige, gusto ko yan. Masarap ngang humigop ng mainit-init na sabaw ngayon. Pero anak, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan kanina? Nako, may nakikita ba kayong sugat? Kahit galos, Tay, wala. Pero Tay, proud na proud ako sa'yo, Tay. Ang astig mo kanina, lalo nung binasag mo yung glass box. Natawa na lang si Berto sa sinabi ni Alan. Tanggap na ni Alan na sa kabila ng pagliligtas nila sa buhay ni Mario, ay hindi pa rin ito nakita ang magandang bagay na nagawa nila para rito. Marahil ay wala talaga sa pagkatao nito ang pagbabago. Ngunit masaya pa rin si Alan dahil buhay pa rin sila ng tatay niya at alam niya na sa pagkakataon na yon ay nakita niya ang tapang ng kanyang ama. Kapag nagkaroon siya ng mga anak, hindi lamang ang pakikipaglaban niya sa mga aswang ang ikikwento niya sa mga yon. Ikikwento niya rin ang katapangan at kabayanihan ng kanyang tatay na sa kabila ng hindi magandang ipinakita ng isang tao rito ay kabutihan pa rin at pagmamalasakit ang isinukli nito sa taong yon. Tay, pwede mong pahinga muna tayo?